May isang tatay na 60 years old na nakaupo sa sopa. Katabi niya ang kanyang anak na 20 years old. At habang sila'y nakaupo, namalayan nilang may dumapo sa bintana. Isang ibon, nagtanong ang tatay sa kanyang anak. Ano yon? Sumagot ang anak. Ibon po tatay. Ilang minutong lumipas. Nagtanong muli ang tatay. Ano yon? Parang nainis na ang kanyang anak. Pero sinabi niya, kasasabi ko lang po sa inyo tatay, ibon yon. Nalungkot ang tatay. Dahil para bagang naramdaman niya ang inis ng kanyang anak. Subalit maya-maya muli ilang minutong lumipas. Nagtanong muli ang tatay, ano yon? Nanggilalas na po sa galit ang anak. Pinagtaasan niya ng boses. Sinabi ko ng ibon nga, ibon iyon. Natahimik ang tatay. Ngunit maya-maya muli, sa ika-4 na beses, nagtanong na naman ang tatay, ano yon? Dahil po dito sa narinig ng anak, nagalit siya sa kanyang tatay. Sinigawan at itinutok ang kanyang bibig sa tenga ng tatay. Hindi ka ba makaintindi? Ibon ngayon. Makailang ulit ko nang sinasabi sa'yo? Natahimik ang tatay. Tumayo pumasok sa kanyang silid at kinuha niya ang kanyang diary at ibinigay sa kanyang anak. Nag-request ang tatay. Anak, pwede mo bang basahin ang nakasulat sa diary ko? At binasa naman ng anak ang nakasaad po sa diary. Ngayong araw na ito, ang aking anak ay naging 4 years old, magkatabi kaming nakaupo sa sopa. At nung nakakita kami ng ibon na nakadapo sa aming bintana, napakakulit niya. Tanong siya ng tanong kung ano yon, paulit-ulit. Ngunit hindi ako nagsawang sagutin siya dahil alam ko naman na ang anak ko ay inosente pa lamang. Mga kaibigan, ano po ang ipinapakita sa ating lahat ng istoryang ito? Aminin man po natin o hindi. Minsan, may mga pagkakataong na pagsasalitaan natin ng masama ang ating mga magulang. Minsan na pagtataasan natin ng boses ang ating mga ama. Minsan hindi natin napapansin. Minsan sila'y naetsyo-pwera. Minsan para bagang hindi natin natutuunan ng atensyon at pagmamahal. Tandaan natin na nung bata pa tayo nung tayo'y nagkukulit, tayo'y pinagpasensyahan. Tayo'y binigyan ng pagmamahal. Tayo'y ginabayan ng ating mga kanya-kanyang ama.